Halika't sabay natin panoorin ang isang South Korean mystery horror film mula noong 2014 na pinamagatang Morning Grave. Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena ng pelikula, ipinakikilala ang bida na si In-soo, isang binatang mag-aaral sa kolehiyo na may kakaibang kakayahan na nakakakita siya ng mga multo na gumagala sa paligid niya. Palagi siyang nagsusuot ng misteryosong locket na nagsisimulang umikot sa tuwing may lumalapit na espiritu. Sa kasamaang palad, dahil sa kakayahan na ito, madalas siyang binubuli ng kanyang mga kaklase na tinatawag siyang baliw. Habang nasa subway, nabaliw ang locket ni In-soo na nagsasabi sa kanya na may malapit na multo. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang multo ng isang dalaga sa tabi ng abalang tao sa subway. Ito ay nagpabagabag kay In-soo na nagudyok sa kanya na mabilis na lumabas ng subway. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik ng bahay at iniskan ang silid gamit ang kanyang locket. Sa una, ay walang na-detect, kaya gumaan ang loob niya. Ngunit di nagtagal, ang locket ay nagsimulang umikot at nakita niya ang multo na nakaupo sa kanyang mga balikat. Dito nalaman natin na hindi lumalapit ang multo kay In-soo para saktan siya. Sa katunayan, gusto lang nila magpatulong sa kanya. Ang sumama na multo sa kanya ay nais magpatulong, kaya ipinaalam sa kanya kung saan naroroon ang kanyang bangkay. Ang gusto niya lang ay mapagaan ang loob ng kanyang mga magulang kahit papaano. Sa una ay nag-aalangan si In-soo, ngunit nakumbinsi din siya kaya nakipag-ugnayan siya sa mga pulis at inayos ang kaso. Bagamat tinutulungan niya ang multo sa kanyang kahilingan, napapagod na si In-soo sa kanyang kakayahan. Gusto lang niyang mamuhay ng normal at makipagkaibigan. Sa makatuwid, nagpasya siyang huminto sa pag-aaral at maghanap ng mga sagot sa kanyang bayan. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang tiyuhin na si Hakaro at ipinaalam sa kanya na siya ay darating. Sinusubukan ng tiyuhin na pigilan siya na sinasabing mahalaga ang kanyang pag-aaral, ngunit hindi nakikinig si In-soo. Sa susunod na eksena, bumalik siya sa kanyang bayan, at sa daan, nakita niya ang isang magandang babae na nagngangalang Rose. Nang maglaon, dumating na si In-soo sa kanyang tiyuhin, na tila may parehong kapasidad na makakita ng mga multo na katulad niya. Hindi lamang ito, siya ay isang master exorcist, na kilala sa pagpapalayas ng mga multo sa kabilang buhay. Kinabukasan, pinapasok si In-soo sa kanyang childhood school. Ipinakilala siya ng guro sa lahat, at umaasa si In-soo na maging maayos na dito ang pamumuhay niya. Sa kasamaang palad, napansin siya ng isang grupo ng mga bully at agad na sinimulan siyang pahirapan. Ang isa sa mga bully na nagngangalang Hyunji ay lumalandi pa sa kanya, sa kabila ng mayroon siyang nobyo, na si Haechul. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakita ni In-soo ang isang babaeng multo na nakasuot ng maskara sa labas ng silid-aralan at natakot siya. Maya-maya, habang pauwi siya mula sa paaralan, bigla siyang sinugod ni Haechul mula sa likuran at binugbog siya. Binalaan ng bully si In-soo na layuan ang kanyang kasintahan, kahit na siya ang nilalandi. Pagkatapos ay binyanta ni Haechul ang bata noon sa pamamagitan ng pag-ungkat sa kaso ni Ayang. Namatay siya na walang nakakaalam sa buong pangyayari sa nakalipas na ilang taon, at si In-soo ay binisita ng multo ng maraming beses. Palagi siyang humihingi ng tulong sa kanya, ngunit kailanman hindi nagkaroon ng lakas ng loob si In-soo na gawin yon. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya lumipat sa lungsod. Pagkatapos ay makikita natin sa eksena ang isa sa mga babaeng bully, na bumalik sa bahay at natuklasan ng isang polythene bag na nakasabit sa pintuan. Nang sinubukan niyang buksan ito, bumuhos ang laman nito sa kanyang mukha na puno ng dugo. Sa takot, pilit na sinusubukan ng bully na tawagan ang kanyang mga kaibigan, ngunit wala siyang nakontak sa kanila. Pagkatapos, sa isang kisap mata, ang parehong nakamaskara na multo mula nung una ay umatake sa kanya at tinapos siya. Mamaya, nakita namin si In-soo na nakaupo kasama ang parehong babae mula kanina na si Rose. Siya ay isang multo na namatay ilang taon na ang nakararaan. Ngunit dahil hindi siya nakakatakot at pangit tulad ng iba, gusto siyang kausapin ni In-soo. Biglang umihip ang hangin at sinabi ni Rose kay In-soo na malapit sa kanila ang babaeng nakamaskara. Natakot si In-soo na agad siyang tumakbo palayo doon. Kinabukasan sa paaralan, habang hinaharas ni Hyunji ang isang estudyante sa harap ng buong klase, si In-soo ay nakialam. Sinabihan niya itong ihinto na ang pambubuli. Gaya ng inaasahan, lumapit ang iba pang mga bully upang saktan si In-soo, ngunit pinigilan sila ni Hyunji. Mukhang nagsimula na itong magkagusto sa kanya. Sa gabi, habang si In-soo at ang kanyang tiyuhin ay nanonood ng balita, nakita nila ang isang nalutas na kaso ng pagpatay kung saan sa wakas ay nahuli na ang pumatay pagkatapos ng 10 taon. Napag-alaman na nakasuot siya ng maskara. Agad nitong nakuha ang atensyon ni In-soo nang maalala niya ang nakamaskara na multo na nakita niya sa paaralan. Nakikipag-usap siya sa kanyang tiyuhin tungkol sa kanya, umaasa na makahanap ng anumang impormasyon. At isang babaeng espiritu, na mukhang nakatira din sa bahay ang nagpahayag ng pangalan ng babaeng nakamaskara ay Sehee. Samantala, isang magkasintahan mula sa Buligang ang pumasok ng gabi sa paaralan. Nandoon sila para bawiin ang cellphone ng dalaga na kinuha ng isa sa mga guro kanina.
Matapos nila makuha, pumasok sila sa isang silid-aralan at nagsaya. Pagkatapos, ang babae ay nagmamadaling pumunta sa banyo, naiwan ang lalaki. Habang naghihintay sa kanyang pagbabalik, biglang lumitaw ang nakamaskara na multo na si Seihi at pinatay siya. Pagkatapos nito, hinarap niya ang isa pang bully sa loob ng banyo at tinapos din siya. Kinabukasan, nayanig ang buong paaralan sa mga pagpatay. Habang mukhang nababalisa si Hyunji dahil ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay sunod-sunod na tina-target. Samantala, sinubukan ni Inso na mangalap ng impormasyon tungkol sa nakamaskara na multo na si Seihi. Nagtatanong siya sa lahat ng tao sa silid-aralan, ngunit walang nang ahas na pag-usapan ang tungkol kay Seihi, sa kabila ng katotohanang may alam sila. Mukhang may kinalaman ng pagkamatay niya sa mga bully. Nang maglaon, habang sina Inso at Rose ay nag-e-enjoy sa kanilang oras na magkasama, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isa sa kanyang mga kaklase. At sinabi din niya na hindi na siya dapat tanungin pa tungkol kay Seihi. Pagkatapos ay tinanong ni Inso si Rose kung may alam ba siya tungkol kay Seihi. Bilang tugon, sinabi ng magandang multo na alam ng buong paaralan kung paano siya namatay. Nang marinig ito, sa wakas ay napagtanto ni Inso na ang bully group ang may pananagutan sa pagkamatay ni Seihi. Galit na sumugod siya kay Haechul mula sa likuran ngunit madali siyang natalo ng bully at sa halip ay binugbog siya. Gayunpaman, si Inso ay ngumiti ng masama sa kanya na nagsasabing gaganti si Seihi sa inyong lahat. Nang maglaon, nang pauwi na ang mga bully, ipinakita ni Hyunji kay Haechul ang larawan ng ama ni Seihi at iniugnay ito sa mga pagpatay sa kanyang mga kaibigan. Sigurado siya na isa-isang pinapatay ng matanda ang lahat ng mga bully bilang paghihiganti. Sumang-ayon si Haechul sa kanyang palagay, at nagpasya silang magtungo sa bahay ni Seihi at para patayin ang kanyang ama. Bago pumunta doon, si Hyunji ay lihim na nag-message kay Inso tungkol sa kanilang plano. Sa susunod na eksena, natanggap ni Inso ang mensahe at ipinaalam sa kanyang tiyuhin ang sitwasyon. Kahit na hinahamak niya ang mga bully, alam niyang nasa panganib ang kanilang buhay. Kaya naman, nagpasya siyang pigilan sila bago pa mahuli ang lahat. Hiniling sa kanya ni Hakaro na mag-ingat, at binigyan siya ng isang mahiwagang sandata para sa proteksyon. Sa kabilang banda, sa pagpasok ni Haechul at Hyunji sa bahay, nagulat sila sa patuloy na kalabog na nagmumula sa isang kahon. Di nagtagal, nagpakita sa kanila ang hindi matahimik na espiritu ni Seihi. Sa puntong ito, napagtanto nila na si Inso ay nagsasabi ng totoo, na si Seihi ay talagang bumalik para sa paghihiganti. Sa takot, sinubukan ng mga bully na tumakas, ngunit sa parehong oras, ang ama ni Seihi ay misteryosong lumabas sa kahon at tinapos si Haechul. Nang makitang namatay ang kanyang kasintahan sa ganoong brutal na paraan, nagmakaawa si Hyunji para sa kanyang buhay. Humihingi pa siya ng tawad sa lahat ng nagawa niya sa nakaraan. Gayunpaman, hindi pinakinggan ng ama ang kanyang mga salita at pinatay din siya. At sa wakas ay dumating na si Inso sa pinangyarihan. Pumasok siya sa bahay at nakita niya ang kanyang mga kaklase na nakahandusay sa sahig. Napansin din niya ang ama ni Seihi at napagtanto na siya ay sinapian ng multo ng kanyang anak. Aalis na sana si Inso, ngunit may narinig siyang tunog mula sa malapit na closet. Sa loob, nakita niya si Seihi na nakasuot ng karaniwang maskara. Buong tapang na tinanggal ni Inso ang kanyang maskara at natuklasan na siya ay walang iba kundi si Rose. Kasunod nito, makikita natin ang nakaraan para malaman kung ano talaga ang nangyari. Si Seihi ay isang masayahin at mabait na dalaga na nag-aaral sa parehong paaralan, ngunit tulad ng iba, pinahirapan din siya ng mga bully. Isang araw, matapos niyang hindi kayanin ng lahat, nagreklamo siya sa punong guro tungkol sa ginagawang bully sa kanya ni Hyunji. Kaya agad na pinuntahan si Hyunji at ininsulto ng guro si Hyunji sa harap ng lahat. Kaya labis na ikinagalit ito ng bully kaya nagpasya siyang gawing impyerno ang buhay ni Seihi. Di nagtagal, sinimulan ni Hyunji at ng kanyang barkada na tratuhin si Seihi na parang hayop. Binugbog nila siya, sinabunutan ang kanyang buhok, sinunog ang kanyang buhok, at pinilit pa siyang pagsuotin ng face mask. Nasaksihan ito ng lahat ng mga estudyante sa klase ngunit hindi sila nakialam dahil sa takot na madamay pa. Ang patuloy na pagpapahirap ay nagdulot ng pinsala sa buhay ni Seihi at palagi siyang umiiyak sa bahay. Pinayuhan siya ng kanyang nag-aalalang ama na makipag-ugnayan sa punong guro, ngunit tumanggi si Seihi, na nagsasabing ito ay makakaapekto pa lalo sa sitwasyon niya. Kaya isang araw, sumuko na siya sa pang-aabuso, nakakalungkot dahil ginawa niya ang hindi dapat gawin. Sa kabilang buhay, nahati ang kanyang espiritu sa dalawang personalidad. Ang una ay si Rose, na katulad ng totoong Seihi na isang malambing at matulungin sa iba. Ang pangalawa ay ang nakamaskara na dalaga, na may galit at gustong makaganti sa mga taong nagpahirap sa kanya. Sa kasalukuyan, natuklasan ni Inso ang isang diary na kung saan ang lahat ng pangalan ng mga biktima ay naka-cross out maliban sa punong guro. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang babaeng nakamaskara sa kanyang paghihiganti. Sa takot niya, agad na tinawagan ni Inso ang kanyang tiyuhin at hiniling na pumunta siya sa bahay ni Seihi at isagawa ang mga seremonya ng libing. Pagkatapos ay nagpunta siya sa paaralan upang iligtas ang punong guro.
Sa susunod na eksena, habang ang punong guro ay nagtatrabaho ng mag-isa, siya ay nalapitan ng espiritu ni Sehee. Ilang sandali pa, dumating si Inso sa paaralan at agad siyang nagtanong tungkol sa punong guro. Gayunpaman, tila walang nakakita sa kanya. Biglang namatay ang mga ilaw, at lumitaw si Sehee sa harap nila, na sinapian ang katawan ng punong guro. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang tunay na hangarin at sinabi niya dahil lahat sila ay walang ginawa nung siya ay binubuli, lahat sila ay nararapat na parusahan. Tinangka ni Inso na pigilan siya, ngunit kumuha si Sehee ng lighter at itinapon ito sa lupa kung saan itinapon din ang gasolina. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mag-aaral ay maaaring masunog hanggang sa mamatay. Ngunit ang nakakagulat, sumulpot si Rose na alter ego ni Sehee, na hinawakan ng lighter bago ito bitawan sa lupa. Ang dalawa ay nagkaroon ng madamdami na pag-uusap, kung saan sinubukan ni Rose na pigilan ang kanyang sarili na saktan ang mga estudyante. Kaya lang, mas malakas si Sehee, na madaling tinaboy si Rose, kaya nawala siya. Sa kabilang banda, nakarating si Hakaru sa bahay ni Sehee at sinimulan ang kanyang ritual. Sa kanyang espiritual na lakas, sinimulan ni Sehee na basagin ang lahat ng nasa paligid. Sa kabilang banda, sinimulan ni Inso na suriin ang mahiwagang locket sa sinumang maaaring sapian ni Rose. Nang matuklasan niya ang locket na umiikot sa paligid ng isang babae, sinabihan niya itong itigil ang lahat at ibinigay niya ang notebook na nakita niya sa lalagyan ni Sehee. Ang eksena ay bumalik sa alaala noong sila ay mga bata pa, na nagpapakita na sina Inso at Sehee ay magkaibigan mula pa noon. Nailigtas pa niya ito minsan mula sa mga bully. Mukhang nagmamahalan sila dahil nag-sketch si Inso ng larawan niya sa kanyang notebook noon. Sa kasalukuyan, humihingi siya ng paumanhin sa espiritu ni Rose dahil sa hindi niya agad nakilala ito. Ang eksenang ito ay naging sapat na habang kinukumpleto ni Hakaru ang kanyang ritual sa espiritu. At sa wakas ay napalaya na ang espiritu ng kawawang babae, nagsimulang umilo ang punyal sa bulsa ni Inso. Kinuha ito ni Rose at agad na sinaksak ang sarili, pagkatapos ay nakita natin ang isang flashback ng magagandang alaala ni Inso at Sehee. Sa huling eksena, ang lahat ng mga estudyante ay ipinakitang nagdadalamhati sa libingan ni Sehee. Naroon din si Inso, na may magandang sketch ng kanyang pinakamamahal na si Rose.